Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng buong puso, lungsod ng Jerusalem. Ang iyong kaparusahan ay inalis na ni Yahweh at pinalayas na niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo si Yahweh, ang Hari ng Israel. Wala ng kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag kang panghinaan ng loob. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo, at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa isang kapistahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya sa kanila, kung mayroon kang 2 balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Ganyan din ang gawin ng may pagkain. Dumating din ang mga maniningil na buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tugon niya. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami po naman, ano ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di makatwiran. Masiyahan na kayo sa inyong sweldo. Sagot niya. Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo at inakala nilang si Juan mismo
ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, "Binabautismohan ko kayo sa pamamagitan ng tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya'y higit na makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas." Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipay susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay na ipinapangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng magandang balita. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. "What should we do then?" the crowd asked. John answered, "Anyone who has 2 shirts should share with the one who has none. And anyone who has food should do the same." Even tax collectors came to be baptized. "Teacher," they asked, "what should we do?" "Don't collect any more than you are required to," he told them. Then some soldiers asked him, "And what should we do?" He replied, "Don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay." The people were waiting expectantly and were all wondering in their hearts if John might possibly be the Messiah. John answered them all, "I baptize you with water, but one who is more powerful than I will come, the straps of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand to clear his threshing floor and to gather the wheat into his barn. But he will burn up the chaff with unquenchable fire." And with many other words, John exhorted the people and proclaimed the good news to them.